Magandang araw po sa inyong lahat ha. Sana kayo nag-enjoy ng inyong Sabado. Ako po, kauna-unahang Sabado to sa maraming buwan na wala akong ginawa kundi ako ay nasa bahay lamang. Normally ko po kapag weekend, may mga imbitasyon ng mga Pilipino na pagtitipon, so palagi akong bumabiyahe ng weekend. Pero itong weekend neto, kinonsider ko po yung dapat na out of town ko at sabi ko, dito muna tayo sa bahay. No? Kaya man na rested tayo yun. No? Masarap pala na namimirmi ka lang sa bahay, no? So anyway, tingnan natin. Pero mukhang ito na yung last na tahimik kong weekend dahil sunod-sunod na weekend na ako magtapos itong weekend na ito. Pero ngayon, ano pag-usapan natin? Well, dalawang bagay. Unang-una, yung sabi ng DFA na hindi muna nila ikakansela ang passport ni Zaldico ang pinaghihinalaang mandarambong at syempre, yung kanilang warning na yung mga retiradong mga militar na mga anti-corruption, anti-Marcos ay sususpindihin daw ang kanilang mga pensyon. Pwede ba yon? Well, unahin po muna natin si Zaldico. Bakit po ako nabubuisit? Kasi napakatindi po ng double standard ng DFA. Nung ako po ay hinahanap ng Quad Committee, wala naman po akong kaso at hanggang ngayon, miski meron tanong kaso na walang kaebidensya na syndicated human trafficking daw na wala namang kahit sino nagreklamo na ako i-recruit nila, walang kahit anong ebidensya na ako nakipagsabuatan para mag-recruit ng kahit sino, ay ang unang-unang sinabi ng DFA ay ikakansela daw ang aking passport. Kung maalala nyo, Marso nung ako'y lumutang dito sa Dahig. At Marso 12, narito ako sa Dahig. At dumating nga dito rin si Tatay Digong. By March 14, nagsalita na yung undersecretary ng DFA. Nakaklase ko pa naman, no? Na ika-cancel daw nila ang aking passport. Hindi ko alam po anong basihan nila. Alam naman nila kung anong legal na probisyon na kinakailangan may kaso muna bago makancel. Pero talagang nagsalita ang DFA na ika-cancel nila ang passport ko nang matigil na raw ang aking palaboy-laboy. O, wala naman ako ni pisong ninakaw sa taong bayan. Wala naman kahit sino nagrereklamo na may ginawa akong kahit anong krimen. Ang gusto lang ng Quad Committee, mangalap ng ebidensya para madali si Tatay Digong. Dahil sa totoo lang, yung kanilang investigation sa Pogo, ang tatargetin naman nila doon, hindi si Harry Roque, ang tatargetin nila ron, si Tatay Digong. Ang sinasabi nila na si Tatay Digong daw ang nag-legalize sa mga Pogo at dahilan na kung bakit lahat ng mga krimen na di umano na nangyayari sa loob ng mga Pogo, gaya ng torture at human trafficking, si Tatay Digong daw ang may kasalanan. Nagkataon lang po na naging kliyente ko, yung isa nagpapaupa sa Pogo at aking hinahawakang kaso hanggang ngayon, nasa Supreme Court na kami, ay ejectment. Pero, pangalawang araw pa lamang, nalaman ng DFA na nandito ako sa Dahig, gusto na nila ikansila at inanunsyo nila na ikakansila nila ang aking passport. Bakit si Zaldico na trilyones ang ninakaw? Trilyones ha? At napakadami nang nagsabing mga testigo na dineliver sa kanya ang mga pondo na mga nakaw na pondo, hanggang ngayon, sasabihin ay hindi pa po pwede i-cancel ang passport, dapat magkaroon muna ng kaso. Alam mo, sa totoo lang, yan talaga nakasaad sa passport law. Pero ang tanong ko, DFA, bakit nung ako, na wala naman ako ninakaw ni isang kusing, na wala naman akong ginawang kahit anong krimen, ang gusto lang nila ay gipitin si Tatay Digong sa pamamagitan ng paggigipit sa akin, sila, salita kaagad, we will cancel Harry Roque's passport. Pero si Zaldico, na napatunayan ng walang ya at magnanakaw at mandarambong ng mga testigo, ayaw nilang cancelin ng passport. Di ba po malinaw na double standard yan? Double standard na kapag kaalyado ni Tatay Digong, kakancelin nila ang passport. Kapag kaalyado ni Marcos Jr., ay nako, let him go through the process. Mali po yan. Kung kayo po ay magdadahilan ayon sa batas, dapat uniforme ang sasabihin ninyo. Dapat may kaso muna sa hukuman. Pero bakit pagdating po sa kaso ko, ito na po, totoo na po yan, talagang nangyari na po yan, kayo, i-cancel na kaagad ang passport. Hindi ba po mali yan? Alam niyo ang masakit, yung DFA, yan yung pinakamagagaling na civil servants natin. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati yung mga pinakamagagaling na civil servants natin, na kahit sino naman ang presidente, nandyan pa rin sila, magiging FSO pa rin sila, bakit sila nagpapagamit sa mga politiko na kapag kalaban ng gobyerno, pero kapag kakampi ng gobyerno, ay parang, wow, VIP treatment, walang cancellation of passport. Mali po yan. Nakakasira po yan sa pangalan ng DFA bilang pinakamagaling na civil servants. Dahil ang inaasahan namin sa DFA, kahit sino pang nakaposisyon dyan, nandyan kayo, you're the best of the civil service, at itataguyod nyo pang nasyonal na interes. At kasama na dyan, yung sinupaan ng katungkulan na itaguyod ang saligang batas at ang mga batas na hindi ito gagamitin on a selective basis, depende kung kalaban o kakampi ng administrasyon. Ano ba kayo? Mahabag naman kayo sa mga ginagawa ninyo. Malinaw na malinaw yan. Ayan, sino ba talagang kasuklam-suklam?
Ako na walang ninakaw o si Zaldico na di umano trilyones na ang ninakaw? Bakit ako walang tigil ang paghahabol sa akin ng DFA pero si Zaldico parang walang naghahabol? And while we're at it ha, itong si Tambaluslos, hindi na naman daw a-appear sa hearing ng ICI. Eh yung ICI na useless at saka alam naman natin, palamuti lamang para masabi ni Marcos Jr. na may ginagawa siya sa korupsyon. Abay, hindi na naman a-attend at mag-a-abroad daw. Ano ba yan? Yung dalawang hinahabol dahil sa trilyones na korupsyon. Parehong abroad ng abroad, hindi hinahabol ng DFA. Samantalang ako na walang kakaso-kaso, walang ninakaw na isang kuseng, walang tigil ang habol sa akin ng DFA. Hoy ha, sagutin niyo to mga taga-DFA ha. Nako, hindi po pwedeng ganyan ang ginagawa ninyo na nagpapagamit kayo. Ang taas-taas pa naman respeto namin dahil kayo mga foreign service officers. Sinasabi nila, mas mahirap pa ang pumasa sa foreign service officers kaysa sa bar examination. Eh bakit kayo nagpapadala sa politiko? Bakit kayo nanggigipit ang mga kalaban ng gobyerno? Dapat profesional kayo. At kung anong nasa batas, yun lang ang sasabihin nyo. Eh ngayon, nabubwisit ang taong bayan sa DFA dahil ayan, pinapabayaan nyo na palaboy-laboy lamang itong si Zaldico na hinahanap ng lahat bilang talagang implicated dito sa karumal-dumal na pandarambong ng flood control funds. Para bagang, wow, tuloy, may malisyoso ngang pumapasok sa isip ko na baka mamaya naman nakikinabang kasi kayo mga taga-DFA dyan. Kaya ayaw niyong cancelin ng passport at ayaw niyong pauwin. Ayaw niyo man takutin si Zaldico. Di ba? At siyempre, ganyan na rin siguro mangyayari kitang Baluslos. Hahayaan niyo magbiyahe na magbiyahe, samantalang alam niyo naman na kasagsagan ng galit ng taong bayan dahil nga sa mga trilyones na ninakaw nung pinaghihinalaang ninakaw nung dalawang personalidad na yan. Ay nako, talagang galit na galit po ako dahil hanggang ngayon, mahigit isang taon na akong nawalay sa pamilya dahil sa mga walang paratang na mga kaso, mga walang ebidensyang kaso, mga paratang para lang sirain ang mga Duterte. Samantalang yung mga malakas ang ebidensya na mandarambong, walang ginagawa ang DFA para malimitahan ang kanilang palaboy-laboy. Eh alam nyo ba, yung ginagamit nila sa palaboy-laboy, galing din yan sa kaban ng bayan. Ginagamit din ba nila yung mga private planes nila sa palaboy-laboy? Mabuti sana kung first class tickets lang ang kanilang sinasakyan, no? Nagamit ang pondo ng taong bayan. Chances are, pati yung mga eroplano nilang mga magarbo, yan pang ginagamit nila sa palaboy-laboy nila. At ang DFA, walang ginagawa para man lang takutin man lang sila na tigil na yung mga pabiyahe-biyahe nyo, umuwi na kayo at harapin nyo ang mga paratang laban sa inyo. Ulitin ko po ha, ako na wala ng isang piso na inaakusang nagnakaw sa kaban ng bayan, hinabol ng DFA na parang number 1 kriminal at ng PNP. Pero si Zaldico at si Martin Romualdez, siguro kung magkakaroon ng butuhan, sino ang pinakasusuklaman ng tao sa ngayon? Yang dalawang yan, kasama na si Marcos Jr. Ayun, turista ng turista kung saan-saan, hindi hinahabol ng DFA. Mali po yan. Dapat patas kayo. Dapat uniforme ang inyong mga pulisiya pagdating sa mga tao na pinaghihinalaan na di umano ay gumawa ng krimen. Huwag yung mga kalaban lang na administrasyon ang pupuruhan nyo. Mahiya naman kayo dahil kayo rin ay respeto. Ito po isang dahilan para mawala ang respeto ng taong bayan sa inyo. Eh, maiba naman tayo. Ayun. Siguro dahil alam nilang nayayanig na ang mga ating kasundaluhan dahil naririnig nila yung mga matataas na mga opisyalis na retirado sa militar na nagsasabi na tama na ang korupsyon at kinakailangan panagutin ang mga korap, abay nagbanta na yung mga retiradong mga military daw na nagsasalita laban sa korupsyon, nagsasalita laban kay Marcos, po pwede daw tanggalan ng kanilang pensyon. Unang-una, ang pensyon po, hindi yan binibigay ng presidente o na kahit sinong administrasyon. Ang po yan sa presidente. Yan po ay nakasaad sa batas. At yan po ay talaga namang kinita ng taong bayan dahil sa kanilang paninilbihan sa bayan. Hindi po yan po pwede ipagkait ng kahit sino. Dahil nanilbihan po ang ating mga kasundaluhan, isinugal ang kanilang buhay, itinaya ang kanilang buhay para sa bayan. So wag niyo pong sabihin na palibasa ayaw niyo mga sinasabi nila, tatanggalin niyo ng pensyon. Kalokohan po yan. Lalong mabubuisit po, hindi lang ang mga retiradong mga opisyalis, kung hindi mga aktibong mga sundalo dahil alam nila, dahil lamang sa politika, ipagkakait yung kanilang pensyon na kanila talagang deserve. Dahil sinugal nga nila kanilang bayan, ang kanilang buhay para sa bayan. Alam niyo bang trabaho ng kasundaluhan? Binigay na nila ang buhay nila para sa Republika ng Pilipinas. At kapalit niyan, yung kaunting pensyon na maibibigay natin, bakit pati yun ipagkakait nyo pag hindi nyo gusto ang mga sinasabi nila? Ang pag-igihin nyo
dapat walang dahilan na magsalita ng mga masama laban sa administrasyon ang mga kasundaluhan. Dahil ang mga kasundaluhan, yan po'y respetado ng mga taong bayan dahil nga po sa kanilang sakripisyo na ang buhay nila ang kanilang sinusugal para sa serbisyo sa bayan. Kung ayaw nyo talaga sila magsalita, itigil ang korupsyon. Ikulong ang mga korap. At Marcos Jr., ikaw ay bumaba na sa pwesto bago ka pa sipain ng taong bayan sa iyong pwesto. Tama po si Inday Sara, hindi siya nananawagan na bumitiw dahil ikaw naman talaga nasa DNA mo magpasasa sa posisyon. Pero ang taong bayan, soberenya pa rin, pwede kang sisantihin. Kaya nga, wag mo nang antayin yon. Siguro dapat ikaw ay magbitiw na dahil nakikita mo naman, hindi ka na makatulog sa gabi dahil ang haba-haba ng diskusyon mo ng patay mong diktador na ama. Yang mga tao na nakikipag-usap sa patay, yan ay patunay na sila ay adik, mga bangag. Dahil talagang kung pag-aaralan mo lahat ng sinasabi nila, lalong-lalo na sa coke addiction, sa cocaine addiction, talagang kabahagi dyan ang hallucination. O, hindi ka lang nga nagpapa-hair follicle test para mapasinungalingan na hindi ka bangag, ayan pa, nakikipag-usap ka pa sa patay. At pati yung iyong spokesperson ay nagsasabi na talagang, wow, wala ka ng tulog dahil walang tigil ang iyong pag-uusap sa iyong patay na ama. Ano ba yan? Sa dami ng problema, sa tingin mo, kakayanin mo ba? Huwag mo na antayin sipain ka kasi mas nakakahiya yun. Na 2 beses na ang Marcos, 2 beses sinipa ng taong bayan, sinuka. Magbitiw ka na. Dahil kung hindi, talagang history will repeat itself. Isinusuka ka na nga, nagpipilit ka pa dyan sa pwesto mo. Samantalang malinaw, hindi mo na kayang magbigay ng solusyon dito sa ating bayan. So alis na dyan. Huwag mong sabihin na palibasa gusto mong hallelujah, hallelujah mga kasundaluhang retirado, pagkakait mo sa kanila ang mga pensyon. Hindi. They have earned their pension because ang ginawa nilang kapital sa paninilbihan sa bayan ay ang kanilang mga buhay. Hindi mo ba naintindihan yan? At tapos ngayon, sa kanilang katandaan, matapos sila magsilbi ng taong bayan, palibasa, meron silang karapatan ng malayang pananalita, tatanggalan mo ng kanilang pensyon? Uulitin ko po, totoo, yung mga nasa aktibong serbisyo ng militar, hindi po talaga sakop ng kalayaan ng malayang pananalita. Lalong-lalo na kapag ito ay laban sa Republika. Talagang kasama po yan sa military discipline. Pero hindi ka naman siguro magsusundalo kung hindi mo gagawin yon, di ba? O kung magpipilit ka na ikaw ay maging aktivista laban sa Estado. Yan mga retiradong nagsasalita po ngayon, meron na po silang kumpletong kalayaan ng malayang pananalita dahil hindi na po sila kabahagi ng military. Bakit niyo susupilin ng kanilang pananalita? Importante nga na marinig ng mga nakakabata sa kanila, lalong-lalo na yung mga nakakabata sa serbisyo, kung anong kanilang mga pananaw. After all, nakasaad sa ating saligang batas na ang ating hukbong sandatahan ang siyang protektor ng sambayanan. So hayaan yung marinig ang boses ng mga retiradong mga kasundaluhan at kapulisan dahil importante po yan para doon sa mga nasa active service at para sa ating mga kababayan at large. Dahil mataas nga po ang respeto na binibigay ng ating mga kababayan sa ating mga kasundaluhan. Kaya wag niyo pong isipin na yung mga pensyon ng ating kasundaluhan, kasama po yan doon sa mga binibigay niyo mga ayuda para makuha ang suporta. Hindi niyo po pwedeng gamitin ang pensyon ng kasundaluhan para kontrolin ang paniniwala, paninindigan ng mga retiradong mga kasundaluhan dahil yung mga yan po, talaga naman po inalay ng buhay para sa ilang bayan. Yung kanilang mga gagawin po, mga nasa looban nila, nasa isipan nila, yan po ay dahil sa matinding pagmamahal sa bayan na naging dahilan kung bakit handa silang ialay ang buhay para sa ilang bayan. Hindi po yung gaya ng mga zaldiko at mga tambaluslos na nagpapayaman lamang sa pwesto. Lahat po ng kasundaluhan, lahat po sila ay mga bayani. Dahil talagang sinabi nila, iaalay ko ang aking buhay sa inang bayan. Poprotektahan ko ang aking bayan sa pamamagitan ng aking buhay. How dare you even threaten them na kapag sila ay hindi nag-hallelujah sa iyo, tatanggalan mo ng pensyon. Hindi po sa iyo yung perang yan. Yan ay pera galing sa sambayanan dahil tayo po ay tumataro ng utang na loob sa mga kasundaluhan dahil doon sa supreme sacrifice na ginawa nila na ialay ang buhay para sa inang bayan. So tigil niyo po yung mga pananakot niyo. Yan po ay style bulok. Style bulok at dahilan para lalong magalit ang mga kasundaluhan at sana magalit na nga kayo. Mga kasundaluhan ha, kayo po kinilala ng saligang batas na kayo ay protektor ng taong bayan. Sa panahon ng trilyones na ang linalapa sa pondo ng bayan, hindi nyo ba naiisip na panahon na para bigyan ng proteksyon ang ating mga mamamayan? Yung mga trilyones na dapat mapunta sa paggamot ng mga may sakit. Yung trilyones na dapat sana mapunta sa textbooks at mga silya at mga silid paaralan. Yung mga trilyones na dapat sana ay napupunta doon sa mga tunay na nagugutom. Yung mga walang tahanan, ngayon napupunta pambili ng private planes, pambili ng mga magagarang bahay at palasyong mansyon sa Forbes Park.
mga biyahe, mga Hermes bag na mga hinayupak sa mga magnanakaw sa gobyerno, hindi ba panahon na para bigyan ng proteksyon ang ating taong bayan? Gumising na kayo! Ano ba yan? Nagising na ang mga iba't ibang mga hukbong sandatahan sa iba't ibang daigdig. Bakit kayo tulog pa rin? Dahil ba yan nabusog kayo? Dahil sinuweldo ni Tatay Digong ang inyong sweldo at inyong mga pensyon? Yung nagdoble na inyong sweldo at pensyon, kinulong po ng Marcos Jr. dito sa dahig. 80 anyos, kinulong sa malayong lugar na alam natin ang kinasusuklaman niya ay siya'y husgahan ng mga dayuhan. Yan po ang nangyari doon sa nagdoble ng inyong sweldo at pensyon. Dahilan kung bakit ang dami sa inyo ngayon natatakot na mawala ang inyong pensyon kapag kayo ay gumanap ng inyong papel bilang protektor ng taong bayan. Gising na po. Kaya naman kami nagdidepensa ngayon na hindi po pwedeng ipagkait ang inyong mga pensyon dahil sa inyong kabayanihan, dahil kinikilala nga namin kayo na sa panahon ng pangangailangan na kinakailangan namin ng proteksyon, naririyan kayo. Kailangan na po namin ng proteksyon. Nasaan kayo, mga mahal namin kasundaluhan at kapulisan? Ay nako, mga kasundaluhan at kapulisan, naglalaban na po ngayon ang puwersa ng kadiliman at puwersa ng liwanag. Saan po kayo kakampi? Kadiliman o liwanag? Sana po, kumampi kayo sa taong bayan, laban sa korupsyon, laban sa kanunupil ng karapatan, para po sa pag-unlad, para sa pag-asenso ng Pilipino. Dahil kapag ang kaban ng bayan ginastos para sa mamamayan, aasenso po ang sambayan ng Pilipino. Nakikiusap po ako. Gising na po kayo dahil kinakailangan ng sambayanan ng inyong proteksyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesperson nagsasabing, mahal ko ang Pilipinas, kahit saan ako mapadpad, Pilipinas ang tanging lupang sinilangan at ang tanging bayang aking mamahalin.